The Word of God is given not simply to inform us, but to transform us into the image of Jesus Christ. Ang salita ng Diyos ay ibinigay, hindi lamang para ipaalam sa atin, kundi upang bagong-bago tayo tungo sa larawan ni Hesukristo. Para po sa ating lahat, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ating pakinggan ang mensahe na the Word of God is given not simply to inform us, but to transform us into the image of Jesus Christ. Ito ay nagpapahayag ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa layunin ng Biblia. Narito ang ibig sabihin ng bawat bahagi. Una, the Word of God, ang salita ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa Biblia na itinuturing ng mga Kristiyano bilang ang salita ng Diyos, na naglalaman ng kanyang mga salita, mga aral at mga pangako. Pangalawa, is given not simply to inform us. Ibinigay hindi lamang para ipaalam sa atin. Ang Biblia ay hindi lang isang libro para sa kaalaman o impormasyon. Hindi ito isang aklat-aralin o isang encyclopedia ng pananampalataya. Pangatlo, but to transform us, kundi upang bagong-bago tayo. Ang pangunahing layunin ng salita ng Diyos ay upang baguhin tayo, upang gawing bago ang ating mga puso, isipan, at kalooban. Pang-apat, into the image of Jesus Christ, tungo sa larawan ni Hesukristo. Ang pagbabagong ito ay hindi naglalayong gawin tayong perpekto, kundi upang maging katulad ni Hesukristo. Upang magkaroon tayo ng kanyang pag-ibig, awa, kabaitan at pagkamasunurin. Ano po ang aral ng lahat ng ito? Una, ang Biblia ay isang aklat ng pagbabago. The Bible is a book of change. Ang Biblia ay hindi isang passive na aklat na binabasa lang natin. Dapat itong maging aktibong bahagi ng ating buhay na nagbabago sa ating mga paniniwala, pag-uugali at pananaw sa mundo. Pangalawa, ang layunin ng pagbabago, the purpose of change. Ang pangunahing layunin ng pagbabago ay upang maging katulad ni Hesukristo. Dapat nating hangarin na mabuhay ng naaayon sa kanyang mga aral at halimbawa. Pangatlo, patuloy na pagbabago, continued change. Ang pagbabagong ito ay isang patuloy na proseso. Dapat tayong magsikap na lumago sa ating pananampalataya at maging mas katulad ni Hesukristo araw-araw. Ako po si Brother Chris. Sa kabuuan, ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay isang makapangyarihang instrumento para sa pagbabago. Dapat tayong magsikap na basahin, pag-aralan, at sundin ang salita ng Diyos upang maging mas katulad ni Hesukristo. Thanks God, purihin ang Diyos. Amen.